kanina ito pong mga gumagamit ng mga krudo at gasolina, no, iba't ibang sektor. Wala pa po yung taxi, no, parang sa mga jeep po ito at modernized jeepney yung kaninang kinausap. Kasi iba rin po ang hinihingi na pagtaas ng mga nasa humagahanay po ng taxi at ng TNBS, no, kasi iba rin po ang kanilang ginagamit, gasolina naman, no. Pero susunod daw po na pag-uusapan yun naman pong sa gasolina at isa nga pong problema yung sa tricycle, no? Kasi ang tricycle po yung po isa sa sektor na medyo tinatamaan din pero under lokal na pamahalan po kasi ito. Okay. So, eto, sir, dahil pag-uusapan or tinalakay yung tungkol po dito sa taas pasahe, ano po ba etong parang mungkahi na angkop sa ngayon sa sitwasyon po natin na taas na pamasahe kung ito man kung magpo-pursue na aprobahan po, sir? Sa hanay po namin, sa mga member namin sa NPTC, ang request po namin talaga at least 2 pesos sa ngayon. 2 pesos po, no, ang hinihingi nating increase, no, kasi medyo bumalik na po sa 80 ay 90 pesos ang diesel, no, ngayon sa mga pamilihan, no, sa mga gasolinahan. So tinitingnan po namin kung ang isa pong traditional jeepney gumagamit ng 11 to 12 kilometers per liter na crudo, no, at ang mga modernized naman po gumagamit ng mga 10 to 11. So kailangan po mga 2 piso talaga kasi ang pinag-uusapan po dito yung ratio po ng pasahero kung ilan talaga ang sakay, no. So doon po, no, yun yung pong pinakamababang hinihingi, pero may mas mataas po ron, may nagmumungkahing 5 piso. Iba-iba po iba-iba po yung mungkahi na iba-ibang transport sector leaders, no, nakasama ko. Pero sa amin po NPTC is bukod sa ayuda 2 pesos po na increase. Okay. At yung 2 pesos na yun, Sir Ariel, ay parang patas naman yon sa mga commuters at pati rin po sa mga jeepney drivers. Ang ibig sabihin po natin ay yung 2 piso na yon hindi masyadong magiging mabigat sa commuter. At the same time, yung 2 pesos na yon ay makakadagdag naman po talaga sa kita ng mga jeepney drivers na yon. Kawawa nga po sa tumataas sa presyo po ng petrolyo, sir. Opo, sa tingin ko po yung 2 piso is kahit papaano po maibsan na yung problema, no? Kasi doon po sa unang pag-uusap last 2 weeks po kasi nag-usap na kami ni Chairman Vigor Mendoza tungkol po rito sa pamasahe, no? Talaga pong ang ano ko is 2 pesos plus yung pong ang tinatawag na fuel subsidy program nila through fleet card, no? Kasi po yung po yung 10 piso per litrong ibabawas sa presyo ng bawat litro, malaking bagay po yun. Plus meron kang 2 piso na increase sa pamasahe. Kung meron ka pong naisakay sa maghapon na 200 na passengers, halimbawa, that is 200 pesos times 2, yan po ay papatak na 400 pesos na rin. Ibig sabihin, hindi po ganun kalaki yung 2 pesos na itataas, pero makakatulong na po ng malaki yun. Samahan pa natin ang tinatawag po nating ayuda po doon sa fleet card para po sa pagkarga mo ng crudo o gasolina, may discount na kagad na 10 piso. Okay. At din po natin maging malinaw dito, Sir Ariel, ano? Ito bang kung sakali yung maaaprubahan pong taas pamasahing ito, yun ba ay pangmatagalan or ito yung aaprubahan ay para lang po dito sa kalagitnaan ng krisis ngayon, sir? Yan nga po yung sinasabi ko, Bombo Marian. Malinaw po yung pananaw ko at pagtingin ko na mali po yung tuwi na lang tataas ang presyo ng produktong petrolyo, tayo po ay nagpa-file ng petition for fair increase. Kaya nga po ang hinihingi ko, pag-aralan nila yung scheme na yung pong deregulado yung presyo ng gasolina at crudo, kung pwede, deregulado rin po yung presyo ng pamasahe. Ibig sabihin, pag umabot po sa 100 piso, automatic nagdadagdag ka na hindi na kailangang mag-usap pa. Pag bumaba ka naman dun sa threshold na sinasabi namin, halimbawa, bumalik na siya sa 80, bumalik siya sa 70, bababa ka rin ng pamasahe. Yun po yung nakikita ko kasi ang problema po, nagtaas tayo ngayon, naaprobahan yung 2 piso. Palagay natin, nangyari po yan. Agis ng August, tumaas yung presyo ngayong 92 pesos ng gasolina, 90, umabot po ngayon ng 100 na naman mahigit. Di hingi na naman yung transport sector ng
increase na naman. So dahil nga po hindi natugma yung ayuda po ay yung pong ayudang binibigay nila, fix po yan yung pamasahe po ang hindi fix kasi hindi rin fix yung presyo po ng produktong petrolyo sa gasolinahan. Kaya po sabi ko, pag-aralan yung scheme na baka pwedeng ang pamasahe po, babalanse na lang o titingin na lang sa presyo po ng produktong petrolyo.